Magandang gabi mga tol, mga ka-DDS. Salamat at nakalaya na si Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric Celis. Ewan kung siguro kung hindi pa nag protesta yung mga dating kaanib ni Ka Eric sa kilusan na nagbago na, nagbalik loob na sa gobyerno, nagsabi sa kahapon sa balita na kung hindi nila pakakawalan, baka umabot sa Malacanang ang pag-protesta nila at baka magkahiyaan lang sila. Yun, tsaka sa panig ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy, umakyat din sila sa Korte Suprema sa panig nila. Kaya hindi malaman kung kaya nila pinakawalan dahil siguro alam din nila na hindi naman tama yung ginawa nila. At ito si Congressman Tambunting, sinabi niya na sinabi raw sa kanya ni Ka Eric yung source na galing sa Senado. Kanina in-interview si Ka Eric nung lumaya sila, wala naman daw sinasabi. Sino bang nagsasabi ng totoo? Pero ako mas naniniwala ako kay Ka Eric kumpara dito kay Tambunting. Siguro ayaw na lang ng kahihiyan na siguro na gumawa na lang ng ng kwento na para kunwari hindi na siguro, hindi rin sila mapahiya sa ginawa nila dun sa dalawa. Ganun pa man, ngayon ang SMNI naman ang inaano nila. Ito naman si Congressman Nograles ng Davao. Dating nagtatrabaho pa ito sa SMNI. Ngayon inaano niya naman na kansilahin or suspindi ang prangkisa ng SMNI. Sa anong dahilan? Tungkol ba ron dahil lang dun sa kay Ka Eric tsaka kay Dr. Lorraine? Hindi naman kasalanan ng namumuno na, hindi naman kasalanan ng network yun. Ang totoong dahilan dyan, aminin nyo man o hindi dyan sa Kongreso na may mga pakanan ito, dahil talaga to kay Tatay Digong at sa mga ginagawa ng SMNI na panig sa katotohanan. Sana naman magising na kayo dyan sa Kongreso, yung mga may pakanan ito. Kahit naman talaga anong gawin nyo, hindi nyo kayang pabagsakin ang Duterte. Kaya sana kung tatakbo kayo sa 2025 o 2028, lumabang kayo ng parehas. Kasi yung si Inday Sara tsaka si Tatay Digong, hindi naman namumulitika yan nagtatrabaho sila ng totoo para sa bayan. Kaya sana kung may bala kayo sa darating na eleksyon, lumaban kayo ng parehas. Pero isa lang masisigurado ko rin na siguro kahit sinong makabangga ni Inday Sara sa pagka-presidente 2028, walang tatalo sa kanya. Tiyak yun. Kasi taong bayan ang uhusga, hindi kayong mga kongreso. Kahit magsama-sama kayo lahat dyan, hindi naman kayo ang uhusga hindi kayo ang boboto lang. Ang boboto yung taong bayan. Iba na ngayon, hindi na ngayon may social media na, kaya ganyan. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi kayo mananalo. Yan lang mga tol, mabuhay tayong lahat, ingat.